Good morning! Nagluto lang ako ng pinakbet. Mas gusto ko sa pinakbet yung bilog yung talong at saka yung ampalaya. Tapos yung siling green na ginagamit talaga sa pampinakbet, yung hindi siya maanghang. Masarap din yan ilagay sa pinaksew. Dito ko pa yan binili sa Taguig dahil bihira lang sa amin sa Bulacan ang ganyang gulay na pampinakbet. Pagkatapos ko palambutan ng karne, ayan, iprinito ko muna siya bago ako magisa. So ayan, kapag naprito ko na, ilalagay ko naman ngayon ang bawang. Hintayin ko lang na medyo ma-brown yung bawang. Pagkatapos nyan, ilalagay ko naman ang sibuyas. Halu-haluin lang para hindi masunog ang bawang, at kapag okay na rin ang sibuyas, isusunod ko naman ang kamatis. Siyempre, halu-haluin lang ulit habang nagigisa. Tapos sa kamatis, ay susunod ko naman ngayon ang bagoong alamang. Igisa na rin pala itong bagoong alamang, so medyo konti lang ang nailagay ko kasi ito na lang ang natira. Ayan, halo-halo lang ulit hanggang sa medyo madurog na yung kamatis. At pagkatapos niya, na isusunod ko naman ang sitaw. Haluin lang muna ulit para hindi naman dumikit yung nasa ilalim. Tapos, isusunod ko naman ang kalabasa. Siyempre, haluin ulit. Pagkatapos, maglalagay na rin ako ng tubig pang sabaw niya. So, ayan, mas gusto sa amin medyo may sabaw kasi may mga bata. Ayan, hinintay ko lang muna siyang medyo kumulo at pagkatapos isusunod ko naman ng okra. Yung bilog na talong, hiniwa ko lang siya sa apat. At syempre, halu-haluin ko lang ulit. Pagkatapos ko siya halu-haluin, isusunod ko namang ilagay ang buto ng patani. First time ko lang din gumamit ng buto ng patani. At pagkatapos ay ilalagay ko na rin ang sili. Medyo dinamihan ko na, hindi naman din kasi siya maanghang. Maglalagay na rin ako ng paminta. Ayan, pinakuluan ko muna siya ng ilang minuto at pagkatapos isusunod ko naman ng ampalaya. Hayaan ko lang siyang kuluan hanggang sa maluto ang gulay, pero mahina na lang ang apoy niyan para hindi naman matuyuan ng sabaw. Naglagay rin pala ako dyan ng patis, hindi ko lang nakuhaan ng video. Huwag lang natin kalimutan tikman ng ating niluluto para alam na natin kung tama na ang timpla. So ayan, after ilang minutes, sinalo-halo ko na rin. So depende na sa inyo kung gaano kalambot ang gusto niyo sa gulay. Sa amin kasi mas gusto nila yung malambot na yung gulay, lalo na yung mga bata. Ayan, ganyan lang ako kasimple magluto ng pinakbet. Dahil luto na yan, maghain na tayo. Thank you for watching. Follow for more.